Magandang umaga po sa ating lahat. Araw po ngayon ng Miyerkules at andito naman po si Professor Tonton Contreras sa isa na namang edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook para sa mga friends ko live. Pero sa mga masugid ko mga followers sa Facebook at syempre sa mga nag-aabang lagi ng mga ah, ay subscriber ko sa YouTube, syempre, itong mga to, kayo po yung kahit hindi live ay nag-aabang. Kaya syempre, Team Replay. Papasalamat po kasi inyo lagi. Pag-usapan natin itong hindi pag-attend ni Sara Duterte sa kanyang impeachment hearing ngayong araw na to na gaganapin sa House Justice Committee. Nagpaabiso na daw, sumulat na daw ang team ni Sara Duterte sa komite na pinamumunuan ni Batangas Representative Jervil Jinky Beatrix Luistro na hindi siya atin. Ah, matagal na nating in-anticipate ito. Ako personally, sabi ko, ganitong style nila. Doon na lang sa sagot ni Sara Duterte na parang answer na answer. Alam na natin ang laro. May tinatago kasi eh. Kasi kung ikaw ay isang tao na wala kang itinatago, wala kang kasalanang ginawa, haharapin mo. Pag ako may siguro, kung ako yun na alam kong hindi ko ginawa, tapos ako pinagbibintangan, dadalhin ko lahat ang aking abogado, ang kakayanan ko, lahat ng ebidensya ko para ipamukha ko doon sa mga nagbibintang sa akin na mali sila. Hindi ba? Pag ganun yung ano mo, hindi ka iiwas, hanapin mo talagang pagkakataon na linisin ang pangalan mo. Halata naman na kasi na si Sara Duterte ay guilty. Huwag na tayo magpadalos-dalos. Huwag na tayo well, hindi pala, huwag na tayo magpapatumpik-tumpik. Di ba? Mali yung word ko na yon. Talagang ganun. Malinaw na ito ay delaying tactics. Malinaw na gusto lang asarin ang House. At ang sinasabi nila, hindi daw constitutional. O sige, sinisignal na niya ngayon, baka pupunta naman siya sa Korte Suprema. Pinagbigyan siya nung una eh. Pero maaring hindi na siya katigan ng Korte Suprema sa ngayon. At kung katigan man siya, abay talagang bulok na rin ang ating Korte Suprema pag ganun. Kasi nung una malinaw na may paglabag, kahit na hindi sumasang-ayon doon, pero sabi ng Korte Suprema, may paglabag kasi di ba nakalagay sa saligang batas, isang impeachment proceeding lang ang pwedeng gawin sa isang impeachable official. At yun ang ground, nasa saligang batas yun. Pero ngayon, ano pa ang ground nila, Sara Duterte? Due process, kawalan ng due process. Etong at binibigyan siya ng due process, ayaw niya sumipot eh. Pangalawa, wala daw ultimate facts. Ano pang ultimate facts hinahanap niya? Ay doon na lang sa issue ng kanyang pagbabanta. Yung pagsasabi niya na meron na siyang kinontrata na kung siya'y mamatay o may mangyari sa kanya, ipatayin din si BBM, si First Lady at saka si dating Speaker. Ano pa bang ultimate fact doon? Ang ultimate fact kasi sabi nila wala naman daw kontratang pinakita na nagkaroon talaga ng contract to kill. Ang tanga-tanga naman, di ba? Sino ba na, yung mga assassin bang yan, pumipirma pa ba yan ng kontrata? Anong kontrata pinag-uusapan dito? Pag may gusto kang ipapatay, papasok pa ba kayo sa isang kasulatan na meron doon itong ibabayad ko sa'yo? Tapos yung tatay niya ba pag may pinapapatay noon sa Davao, may pipirma pa, ipapa-notarize pa yung pagpipirma. Wala namang ganun eh. Contract to kill is a euphemism. Usapan lang yan. So anong pruweba mo dyan? Di ba? Wala namang paper trail yan eh. Ano ba yun? Pupunta ka muna, papatayin mo si ganito, tapos magpipirma tayo ng kontrata, tapos ipapa-notarize pa natin. Ano ba yan? Ginagawa naman tanga. Sa bagay, ang mga DDS, marami ay tanga. Hindi ba? Marami ay bobo. Di ba? Talagang papakinggan nila yan eh. Talagang yun ang ano nila, isipin nila na may kontrata.
So anong contract ang hahanapin? Pangalawa, hindi naman yun yung hinahanap dito. Ang pinag-uusapan dito, the mere fact na pinagbantaan mo, kay may kontrata man o wala, kung meron ka mang tinutuo mo man o hindi, the fact na in-announce mo sa buong mundo na talagang gusto mong ipapatay ang Pangulo is already in itself an impeachable offense because it is a betrayal of public trust. Di ba? Ano bang hindi malinaw doon? Na labing-anim ang abogado mo na sobra na yata sa talino. Di ba? So, anong kawalan ng ultimate fact? Iba naman kasi ang ultimate fact sa evidentiary fact. Ako hindi ako abogado, naiintindihan ko yan. An ultimate fact is just a recitation of the allegations that are fact, that could be true. The evidentiary fact is the one that's going to prove it during trial. Ano ba yan? Ako hindi ako abogado pero alam ko yan. Si Sara Duterte, abogado ito. Eh, bakit ganyan? Di ba? Ano ba yan? Di ba? Tapos sasabihin, you know, yun yung, tapos ihambing pala bakit si BBM ganitong kinaso sa, ganito lang yung treatment nyo, samantalang saya daw, hindi, parang, ano yung bata? Nalimutan yata niya, mag-iba yung kaso nila ni BBM. Si BBM, yung kanyang impeachment complaint sa kanya, hindi maipakita na siya mismo ang gumawa. Puro lang insinuation eh. Puro lang si ganito, posible sa ganyan. Eh sa Sara Duterte, may malinaw na may mga resibo. Hindi ba? At doon nga mismo sa pagbabanta, siya mismo nakita, siya mismo nagsalita. Siya nagsabi na ipatayin nyo. Di ba? Maliban na kung artificial intelligence yun, baka yun ay AI. Di ba? So anyway, anong constitutional process ang kanyang questionin? Eh, ngayon nga, dahil nga sa nangyari last year, sinusunod talaga nila Representative Luis Tro yung proseso. Gumagapang sila sa proseso kung ano pa na nalagay sa kanilang rules. Di ba? Anyway, pwede naman gawin yung pumunta sa konstitusyon, sa Supreme Court at question ng constitutionality. Pero ito nga sinasabi ko. Pag gawin nyo ng Korte Suprema, talagang lahat ng paggalang sa Korte Suprema mawawala na. Dahil talagang obvious naman na talagang wala ng constitutional issue. Pero ang layunin naman kasi dito ay maano lang, maderail lang yung issue, lagyan lang ng kulapulan lang ng pagdududa at paniwalain ng kanyang mga supporter na bulag, 'di ba? You know? Pero ang sabi naman ni Luis Tro, hangga't walang TRO ay tutuloy nila ang kanilang ang kanilang pagdinig. Ako kasi meron akong yung teorya diyan eh. Alam naman ni Sara Duterte na na wala siyang laban sa House. At siya ay talaga mai-impeach. May ipapadala yan sa Senado. So, parang sasabihin niyang, okay, alam naman niya siguro na, o sige, yan naman ay lulusot na dyan. Ako naman may impeach, dadalhin niyan sa Senado, doon na lang ang laban. Kasi siguro he's banking on, and this is something that is also nakakagalit, di ba? Na meron naman akong siyam na senador na sa House, sa Senate, na pwede magligtas sa akin. Kunyari, sasabihin, Sara Duterte sa sarili niya. Parang meron na siyang siyam na regardless of kung guilty siya o hindi, ay boboto papor sa kanya. Yun. So, sige. Parang ito, hindi na niya pagkakaabalahan to. Doon na siya naghahanda sa Senado. Dahil doon garantisado na. Ang nalimutan ni Sara Duterte, ngayong sa stage ng House, maglalabas ng ebidensya. At kapag wala siya doon, hindi niya yun mariribat. Pag maglabas na ng mga record ng SALN, record ng bank deposits, record ng AMLA na isusubpina, di ba? Pag maglabas na ng mga katibayan at may mga testimony na na-present, mga testigong i-present, yung si Madriaga na lang, pag yun ay bigla ng magsalita na, o sino, paano niya maribat yun kung wala siya doon, di ba? So, anyway, lalabas na sa public kung ano yung mga kasalanan niya. So, maaaring pagdating sa Senado, bugbog sarado na siya. Di ba? So, ano yung point dito? Na kahit siya bugbog sarado na, the fact na bulag ang kanya mga taga-suporta sa Senado, si Amy Marcos, kung sino pa doon, si Bongo, ganyan-ganyan, di ba? Pero huwag din pakakasiguro si Sara Duterte kasi hindi din siya nakakasiguro na Senado, sa mga senador
baka hindi magbago ng isip. Alalahanin niya, ang marami sa supporters niya ay nasa legal jeopardy din ngayon. May mga kaso din na nag-aabang. Si Jingoy Estrada, meron. Si Sisi Escudero, si Joel Villanueva, pati nga si Rodante Marcoleta, si Bato de la Rosa, nagtatago, si Bongo, di ba? Ay si Cayetano na lang yata kasi Aimee ang medyo walang kaso eh. Di ba? Eh, idalawa lang doon ang mabaliktad o isa lang doon ang mabaliktad. Wala na yung siyam niya, walo na lang. Eh, ang kailangan niya, 16 na boto. Ang kailangan niya, siyam na boto para ma-block ang impeachment. Tapos may nagsasabi baka bumaliktad din si Villar, bumoto sa kanya. Eh, si Villar, mga Villar, may mga kaso din ngayon, di ba? So, alam mo, pag may mga kaso yung may madaling, madaling, ma-pressure, di ba? Ikaw pa pag may kaso ka eh magmamatigas ka pa di syempre maghahanap ka ng paraan para ma malusutan mo at paano kay offer so sige lusot ka na kasi importante impeach mo na i-convict mo si Sara Duterte. That's possible. A pressure point. Another pressure point is personal ambition. Maraming mga senador na tatakbo sa 2028 gustong tumakbo eh kapag andyan si Sara Duterte wala silang pag-asa. Hindi ba? Oh, pag ikaw may ambisyon, di siyempre ang gagawin mo, i-eliminate mo yung balakid sa'yo. Alright? So, huwag pa kakasiguro si Sara Duterte na ligtas na siya sa Senado. So, yung larong ganito, ang laro hindi pwedeng iisipin mo na lang gagawin yung kalaban mo. So, Sara Duterte is already making her move. She's not attending today, but it will be her loss because she will not be able to rebut whatever evidence is going to be presented. Mas pinapadali lang niyang trabaho ng House. Kung tatakbo siya sa Supreme Court, inuulit ko, sa aking opinion, wala ng ground para makialam ang Korte Suprema. Masyado ng pakikialam yung gagawin nila kapag sabihan pa nila ang House kung paano gawin ang kanilang trabaho. Na wala naman itong nilalabag at sinusunod na nga yung kanilang specify na rule doon sa huling desisyon nila. At kung ito man ay pag-delay, at alalahanin natin, kahit i-delay pa man niya yan, darating at darating pa rin yan sa Senado kapag nagkagano. At sa Senado, hindi pa rin siya nakakasiguro. Okay. So anyway, tayo po ay magtipid ngayon dahil talagang nasa crisis na tayo. Nag-declare na si Pangulong Marcos ng emergency, national emergency sa energy. Magtulungan na lang po tayo. Sige. Sana nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP Serve the People at sana napagturok sa inyong kaisipan, naplos ko yung mga puso at napabago ko pa na sa buhay, lalo na sa usapang politikal dahil sabi sa akin ng Lasal, teach mind, touch hearts, and transform lives. Sige na. Ingat-ingat po tayo lagi. Lagi ko sinasabi, UP naming mahal. Ani wala sa Talk to You Friday. Bye for now. Stay healthy.